Hello there! Ayan po ang aking mga seedlings and talagang this year determined po ako not to buy seedlings kasi last year medyo marami kong biniling seedlings since first time dito sa Canada and hindi tayo nakapag punla. Ayan, so ngayon ay talagang nagpunla po tayo ng mga different seedlings na I think ay kailangan natin or magagamit natin sa pang-araw-araw during the summer season and pang process ng mga food like spaghetti sauce and different kinds of yung mga sauces na magagamit during the winter time. So of course, nakikita nyo na ang dami nating mga tomatoes. Ayan. So tingnan nyo yung tomatoes ko Ayan, nakatanim lang siya sa Ziploc bags. Ayan. 'Di ba? Oh. So easy lang to plant tomatoes in Ziploc bags. So, lagyan mo lang siya ng Ziploc. Lagyan mo lang siya ng soil, ang Ziploc bags mo. Lagyan mo siya ng, ng, ng butas doon sa kanyang dulo. And then, voila. Diyan ka na mag-transplant at diyan na siya lalaki. Look at those, kung gaano kadami yung aking nagawa. Oh. So actually ito ay nagbebenta din po ako ng mga seedlings So these are different kinds of heirloom and OPV because I believe na kailangan maging self-sustaining tayo. Lalo ngayon ang mahal-mahal talaga ng mga seeds sa greenhouses. Like yung mga ganito kalaki, $4 na yan. So ako, I sell them for like $3. Yung pinakamalalaki talaga. Actually, may mga kamatis na akong flowering na, no? So this is a crushed heart. Ayan. So nakatanim naman siya dito sa cup, sa solo cups. Ayan, and then meron akong cucumber, medyo, na to, I think, magpupula pa ako ng panibago. But meron namang mga okay pa, no? Ayan. And, what else? Ang dami nating varieties ngayon. Siguro mga 30 kinds of tomatoes ang meron tayo, no? Tapos, these are mini bell peppers. And then, ito naman, may katuray tayo. That one, isa sa mga very excited ako dyan, Ayan, I think makakapag tayo ng katuray kasi during the summer season naman mahaba ang exposure ng ng sunlight dito sa atin. So, kayang-kaya niyang pabulaklakin yung mga iyan. Okay. And what else? Eto pa, 'di ba? Nakakatuwa oh. Look at those. Oh, these are wing beans o sigarilyas. Dami, 'di ba? Oh, actually yan, mga na yan, mga kumbaga ay may mga may-ari na diyan, naka-reserve na po yung mga yan Ayan. Tapos yung iba ay mga nabili na rin. Ayan. Ayan pa iba natin mga So gusto ko lang din i-share kung ano yung mga pwede natin gamitin. Hindi ka pwedeng mag-rely na lang sa mga nabibiling ganito at kung ano-ano pa. So pwede mo lang din gamitin. Ito, ano lang to? Supot to ng bread, no? Ito naman supot ng they call this yung soil mix. Ayan, inikot ko lang siya, nilagyan ng tape, and ayun na, nakapag-hold na siya nilagyan siya ng tape dyan, tapos may tape sa ilalim, like that. O, nakapag-hold na siya ng lupa, meron ka ng pot, 'di ba? Hindi ka na kailangan bumili ng mga ganito. At some point, nung una, parang ito mura na to para sa akin. And then at some point parang mahal pa rin siya kasi binibili ko pa rin. So meron naman akong mga ibang material pala na magagamit para magamit din na pangpat ng mga tomatoes like itong mga to. Ayan. Tapos ito, mga lalagyan lang to ng bread, no? Tapos ayan, mga container ng food sa mga handaan. Ito, cover ng cake. So ganito pala ang seed setup ko, no? Ayan, meron siyang heat mat dito. Tapos, nakaka-receive naman siya ng sunlight dyan. Okay na yon. And ito na nga yung iba ko pang mga punla. These are dwarf tomatoes. So, hindi yan magiging available for this gardening season. Sa susunod yan, Kasi bala ko talaga na ng mga dwarf. Kasi karamihan dito, yan ang hinahanap nila, yung mga dwarf tomatoes. Ayan, dyan sa taas, ang dami pa. Ayan.
And then, dito naman tayo sa medyo baba. Ito yung ating mga zinnias. Ang lalaki na rin nila. And sunflowers. Dwarf naman po yan. Kaya ganyan siya. Tapos mga flowering chamomile. What else? Larkspur. Mga hindi ko pa yan nakita actually. Tapos ito, parsley. Dami-daming parsley, no? Ang dali lang naman pala niyang patubuin yung parsley. Now, hindi siya nabibiling masyado pero binobonus ko na lang to. Kasi dito, freely lang na tumutubo ang mga parsley. Karamihan sa mga garden ng mga dito may mga parsley na sila. Ayan, gunmetal, great tomato. Yung isa ay crushed heart, sergeant pepper, pink panther, tomato. Ayan. Sobrang gaganda niya mga variety yan. Meron tayong sitaw. So dito ko pwede naman itong i-direct pero dito ko lang siya nilagay kasi medyo mahirap mag-direct. So, biruin nyo kanina madaling araw, 3 degrees dito sa atin. Ako, patay na yung mga tanim pagka ganun, ano. And then, we still have like, ito, ayan basil. Ayan, dinamihan ko yung, hindi naman makita yung basil natin. Ayan, dinamihan ko yung basil na tanim ko ngayon. Ayan. Tapos nung nakaraan, binili ko pati basil, di ba? Kasi nga, ayun, hindi tayo nakapamunla noon dahil bagong dating lang natin ng April. Ayan may okra pa doon. And then, what else? Ito, more tomatoes, eggplants, ayan, medyo malalaki na rin talaga sila. Tapos may mga melons tayo. Yun ay Jimmy Nardello. Sweet pepper yan. Tsaka ito, marami pang mga basil. Yan. Tapos ito, yellow cayenne. From M.I. Gardener. Tapos ito, summer savory. Yan, ang bango-bango na to. Summer savory. Parang pag meron ka na to, okay na na ganyan. Tapos oregano. Para ka na ding may oregano and thyme pag meron ka yan. So, meron lang akong isang binili at may possible na isa pa akong bibilin kasi hindi ako nakapamunla nun. So, this one, lemon thyme. Alam nyo bang super bango na to? Amoy lemon na lemon talaga siya. Tapos, I think, napakasarap na to sa mga barbecue, sa mga grill, lalo na sa chicken. Kasi hindi mo na kailangang lagyan ng lemon. Ito na mismo. Amoy thyme siya na amoy lemon. Pero mas amoy lemon siya. Parang herby na lemon yung kanyang amoy. Nakakatuwa. And I think madali lang naman mag-propagate na to kasi medyo woody yung kanyang stem. Ayan. So, paparamihin na lang natin siya, no? So, this is $4. Pag may tax na siya, is $5 na siya. So, medyo quite pricey, di ba? Isa lang yan, no? Kung bibilin mo lahat to, talagang mamamahal ka, Yung lahat ng pangailangan mo sa garden, malaki din yung gagastusin mo. Tapos, of course, yung lupa pa, right? And then, ano pa isang bibili natin? Yung Aunt Molly's ground cherry. Kasi ang sarap-sarap nun and pwedeng-pwede lang papakin talaga ng mga bata sa garden pag nagpe-play sila sa garden. Tas may mga bunga na yon. Last year, ang sarap nun ng ganun. Para siyang lasang pineapple na basta it's so tropical. Napaka-juicy niya and sweet. Ang sarap niya. Ayun. And then, we have rosemary pa pala. Ayan. So, nakaya ko din ng rosemary. Yay! This year. Ayan. So, meron na tayo niyan. Ilang puno din yan, no? Parang 8 or 10 na puno ito ng rosemary. Ayan. So, yay for that. What else? Meron tayong more Genovese basil. Genovese basil to. Ito ay lettuce leaf basil. Ayan, no? Baon ng basil. Parang amoy na talaga. Amoy barbecue season na talaga. Ayan. And what else? What else do we have here? Okay. So, ayan. Mga marigolds. Nagtanim na rin ako ng maraming ganyan, no? Tapos, I have here, ito ang nakakatawa, yung sili ko na yellow bikinho. Ayan. Yan ang yellow bikinho, no? Minsan, may mga sili na nagka-come up, no? So, isa sa ng sili, yung maanghang is ganyan, parang pabilog, tsaka mas maliliit yung dahon, or mas pabilog ang mga dahon nila. Ayan, ang laki na niya, no? That's yellow bikinho and talong. So, as you can see, tinanim ko lang siya sa lalagyan ng yogurt. O, di ba? Medyo lalaki na ng konti dyan. Pero of course, kung gusto nyo mas medyo mabilis ang paglaki nila, ilagay nyo sa mas malaking taniman.
right? Pero actually, yung mga ganito, yung ganito talaga, ito ang nakakatuwang ano sa akin ngayon, nakakatuwang revelation, na pwedeng-pwede ka palang magpalaki. Kahit ganyan lang kaliit ang iyong taniman, ayan o, ang lalaki na nila, nakakatuwa. So, ayan, I'm so excited for this gardening season. More squash, more cucumbers and watermelons. Ayan. Saktong-sakto, no? Kasi actually, nag-fail ako sa cucumber and watermelon and squash. May pinunla ako. Sobrang aga kong nagpunla. So, namatay sila. Kasi, hindi ko na sila napalaki. Hindi ko naman sila mailabas dahil sila lalong mamamatay doon. Nailabas ko yung iba, tinry ko, talagang hindi pa kaya. So, yon sobrang aga, kaya kailangan timing din talaga, no? So, yan, lesson learned. Mhm. And that's it. That's my simple seed starting setup. Kailangan lang may isang heat mat ka para ma-germinate mo sila ng maganda. Lalo na yung mga pepper, eggplant, yan, kailangan na medyo mainit talaga yan para mag-germinate sila. Tapos, lagay mo lang sila sa sunny area. Okay na sila doon. Yan, lalaki na sila. So, hindi kailangan maging komplikado, ano? Ang seed starting, minsan kailangan mo lang itry. And kapag hindi nag-work, so siguro pwede kang bumiling grow light kung talagang kailangan nila. Kung mag-work naman, at least, 'di ba, hindi ka na gumastos para sa mga mamahaling equipments. So that is my seedling, ang tawag dito, seedling tour. Ayan, I hope you all enjoy and follow para sa mga susunod pang gagawin natin dito sa Armenian Yard Long sa garden for this year. Ayan, thank you so much for watching and God bless us always.